So yun, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, no? Province of Netherlands ni Digong. Kasi nasa Netherlands si Digong eh. Alam niyo mga kababayan, meron akong i-share sa inyo ngayon na kung saan si Ramon Tulfo, no, 3 days ago, binira niya po itong si Vice President Sara Duterte. Alam naman po natin mga kababayan na itong mga Tulfo ay grabe po ito. Die hard po talaga ang mga Tulfo sa mga Duterte. Lalong-lalo na mga magkakaibigan ito. Si Ramon Tulfo, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo. Basta mga Tulfo brothers, maka-DDS talaga yan. Pero magtaka po kayo, bakit ganito po at nag-iba po ang ihip ng hangin? So, syempre, ang sasabihin ngayon ng mga DDS, nabayaran kasi yan. Malaki kasi ang naibigay dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan ang sasabihin ng mga DDS. Actually para sa akin mga kababayan, alam nyo po kung bakit nagkaganito ang mga Tulfo. Kasi ayaw nila, kasi actually maraming nagtatanong, bakit walang reaksyon ang mga Tulfo pagdating sa mga Duterte, sa mga nangyari ngayon ng mga Duterte. So, alam nyo sa totoo lang, ang mga Tulfo kasi, alam kasi nila yung kung ano yung mali, ano yung tama. Nakikita kasi nila. Hindi kayang pagtakpan yan. Walang kaibigan, walang kamag-anak kung mali ka is mali ka. Hindi mo pwedeng takpan yan. Kasi syempre, masisira din sila. Politician sila di ba? So, ito nga, mga kababayan. Speaking of Ramon Tulfo, binira ni Ramon Tulfo si Sara Duterte. Sabi ni Ramon Tulfo sa kanyang post, masyado tayong winalanghiya ng babaeng ito. Ayan po sabi niya yan. Ginagago ang taong bayan sa kanyang accounting ng Confidential and Intelligence Fund or CIF. So, biruin mo, maubos niya ng 11 days ang 125 million na CIF at ang mga recipients ay non-existent or gawa-gawa lamang. Diba? Ganun na ba katanga ang marami nating kababayan? Kasi alam nyo kung bakit mga kababayan, no? Napakarami po talaga ng iba-ibang pangalan. Unang-una yung Mary Grace Piatos, Fernando Timpura, Carlos Miguel Uisi, Chippy McDonald, Pia Piatos Lim, at kay Ping Piatos, di ba? Tapos nasundan nung Dudong Bidok, Dudong basta mga Dudong-Dudong. Tapos sunod naman, nasundan na naman nung pangalan na Jugs di Luga, Jugs di basta mga ganon-ganon, Jugs di Asim. Kaya nga tinatawag ng mga kongresista na may Team Chicheria, tapos Team Dudong, tapos Team Asim. Tapos meron na naman panghuli kamakailan lang, actually this week lang, na meron na namang nilabas na Team Grocery, na kung saan si Claire, Beverly Claire Kasim, tapos anak ng Pateteng, tapos basta mga ganun-ganun. Kaya syempre hindi din natin masisi itong mga Tulfo kung bakit ganito na lang. Kasi kahit sila mismo, na alam naman natin mga diehard Duterte supporter ito, pero alam nyo sa totoo lang, grabe. Nakikita kasi nila. Mga kababayan. Diba? Tignan nyo. Bukod dun sa nag-comment na yon, meron pang isa post ni Mon Tulfo, no? Ang sabi ni Ramon Tulfo, maraming girlfriend si Duterte na pinakilala sa akin bilang malapit niyang kaibigan. Nang pumunta si Garma sa restroom ng restaurant, sinabi ko kay Digong na nahalata ko na syuta niya si Garma. Sabi ko sa kanya, bay, alam kong girlfriend mo yan, pero pangit man siya. Natawa na lang si Digong. Aniya, masarap kasing makipagniig sa nakauniforming babae. Sa salitang Bisaya, niya sinabi sa akin, makipagniig daw. Naku, ito yan sabi niya. Ni Ramon Tulfo. Pasensya na kayo na medyo malabo kasi actually ang gamit natin ngayon is Android. So ito nga Ramon Tulfo ibinulgar ang relasyon, no? Ibinulgar daw ang relasyon ni Garma at ni Duterte. Diyos mio marimar. Alam mo, nagtitrending itong si Ramon Tulfo mga kababayan kasi nagsilabasan ito ngayon mga kababayan. Napakadami.
O bukod dun sa pagbulgar niya sa pagmamahalan ni Garma at ni Duterte, binulgar naman niya yung naturang nag-react din siya. O at saka actually may binulgar na pa siyang isa. Tatlo ito eh. Yung pagmamahalan ni Garma at ni Duterte, tapos itong sabi niyang winalang hiya na tayo ni Sara, 'di ba? Tapos yung isa yung 1 billion daw na naiwan, no, na naiwan sa Malacanang bago nag-turnover kay Pangulong Bongbong Marcos. Meron daw 1 billion pesos sa Malacanang na naiwan, no? So actually mga kababayan, natatawa po ako diyan eh. Na may 1 billion, oo, na naiwan. Mga kababayan, naku, saan kaya ito? Naku, napaka nito, mga nilalabas ni Ramon Tulfo. Oo, may 1 billion daw itong naiwan. Si hanapin natin Ramon Tulfo. Oo, post. Ayan, 78,000 followers. Ito mga kababayan. Ito, sinong nakaiwan ng perang cash na 1 billion? Ayan Ramon Tulfo. Sino daw nakaiwan ng perang cash na 1 billion? Post ni Ramon Tulfo yan, 1 day ago lang. Sinong nakaiwan ng perang cash na 1 billion sa Malacanang noong turnover ng administrasyon ni Digong kay BBM? Yan ang isang sikreto daw na ayaw ibunyag ni BBM upang huwag daw masira ang pangalan ng kanyang predecessor na si Rodrigo Roa Duterte. Noong panahon na iyon, ay magkasanib pa si BBM at si Sara Duterte na anak ni Digong. Ang limpak-limpak na salapi ay natira raw sa isang kwarto sa main building ng palasyo. Ang mga pera daw ay nasa 10 duffel bags, each containing 100 million. Sabi ng aking espiya ay baka naiwan ang malaking pera dahil sa pagmamadali. Sabi pa ng aking espiya, maaring kasama ito sa mga pirang hinakot palabas bago pumasok ang mga bagong residente ng Malacanang. Nako, ito pa. Anong mga leksyon ang natutunan natin sa road rage sa Antipolo? 'Di ba? Yung nagbarilan ito. Tapos ito pang isa na sabi niya ni Ramon Tulfo, ayan we are the best of friends. Ayan, si Digong daw at si Tulfo ay best of friends. Sabi niya, I always went to Davao City on weekends when he was mayor to shoot the breeze with him. He introduced me to his girlfriend who included din Agriculture Undersecretary, a governor of province, a local TV newscaster, and a policewoman with homely face. He would always fly all the way from Davao City to attend my birthday party. He would sit in a corner with his girlfriend into referring anonymity. He attended my 70th birthday, but this time he no longer sat in a corner as he already was the center of attention. I came to know him up close and personal when we went on a short vacation to Hong Kong and Macau, where he revealed he couldn't sleep without his security blanket. He would invite me to his favorite dining place frequented by the hoi poi, which endeared him to the masses. He said he was offered by then President GMA the post of the Bureau of Customs, DILG, and DND, which is he rejected. I was the first one to urge him to run for president. So in the early days of his campaign for the presidency, I collected a total of 65 million pesos for him from my friend Ramon Ang and Paul Kuyig King. Ramon Ang at Kuyig King na 65 million pesos daw, sabi ni Ramon Tulfo. And when he won, he offered me a DILG post, which I rejected outright. We agreed that I would act as his sentinel by exposing corruption and abuses in his administration. And then our plan for me to act as his eyes and ears fell apart. The nincompoops around him placed a wedge between us. Those around him obviously
put blinders on him. Apparently, they only told him what he wanted to know, of course, of most dealers. Then, the corruption and abuse I exposed in my newspaper column went unheeded. I tried many times, even when he appointed me special envoy to China, to reach him, but the cordon sanitaire was too thick. Ayan. They shot the messenger so to speak, after some of his advisor filed libel case against me for exposing the underbelly of his administration. Itong nag-file sa kanya na advisor ay si Medial Dia ito, kay Ramon Tulfo. Ayan, had I been given access to him, maybe things would have been different. Your real friend tells you your defect no matter how it hurts. I grieve for my friend's present misfortune. How can I greet Digong happy birthday today? Given his situation, I could only wish Digong good health. Given the remote chance to visit him, I would immediately fly to The Hague. Yun ang sabi. Pero ito nga, nagkaroon ng sama ng loob si Ramon Tulfo dahil magkaibigan sila ni Digong. Hindi nga niya tinanggap yung inoffer ni Digong sa kanya bilang DILG secretary. Ngayon naman, tinanggap niya yung offer na ilabas siya yung mata na ilabas yung mga corruption. Ngayon nung naglabas siya ng corruption patungkol kay Medial Dia, kinasuhan pa siya ng plunder. Ng libel case. Si Medial Dia yung nagkaso nito. So ngayon ang wish lang daw ni Ramon Tulfo kay Digong ay good health. No, given the remote chance to visit him, I would immediately fly to The Hague. Diba? Pero alam nyo na may something talaga sa mga Tulfo. So yun lang mga kababayan, ako meron daw 1 billion na tag 100 million per bag. So ibig sabihin 1 billion, 100 million per bag. So meron siyang 10 bag na naiwan sa isang kwarto sa Malacanang na hindi nadala-dala. At ito daw yung sikreto ni BBM na hawak, na ayaw ilabas ni BBM kasi daw kaibigan pa daw sila ni Digong at that time. Baka malang araw ilalabas ni BBM ito. Naku po, ito na isa sa ebidensyang nakalimutan ni Digong na posibleng ilabas ni BBM. Pero si BBM hindi naman ganun, So at least ito nilabas ni Ramon Tulfo. Kung may problema kayo sa vlog kong ito, si Ramon Tulfo ang sisihin ninyo kasi shinare ko lang naman na meron daw 1 billion. Ayan 1 billion daw ito sa Malacanang. 1 billion sa Malacanang na naiwan. Ramon Tulfo. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.